Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May mga kapatid tayo mga nag-Muslim. So, hindi na sila nag-aral. Pinabayaan na nila sila ay Muslim na. Hinayaan na nila na sila ay tatanggap na po nila ang Islam. Hindi po ganun. Pagkatapos niyo pong mag-Muslim sister, kailangan niyo pong mag-aral. Kailangan niyo pong mag-aral. Atin po kayo sa mga Islamic Center. Atin po kayo sa mga pag-aaral online. So, pagpatuloy niyo po yung pag-aaral. Kasi, hindi po ibig sabihin pag nag-Muslim ka na, ligtas ka na. Kasi, maaari po kayong makuha po ng mga gumagawa ng bid'ah. Maaari pa kayong makagawa ng shirk. Hindi niyo po alam yun. Kaya dapat, magpatuloy pang pag-aaral natin. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin o muslima. Ang pagpananaliksik ng kaalaman ay obligado po ito at naipag-utos po ito sa lahat nating mga Muslim. Paano matutunan ang pag-hijab, ang kahalagaan ng hijab, ang kahalagaan ng pagiging Muslim, ang babae sa Islam, so ang mga ipinagbabawal sa Islam, ang mga ipinag-utos sa Islam, kailangan niyo pong pag-aralan yan. Kaya hindi po dapat na pagkatapos mo mag-Muslim, pabayaan mo na po yung sarili mo. Ngayon, ang gagawin niyo po, siyempre bilang isang balik Islam, ipagpapatuloy niyo po yung pag-aaral niyo at siyempre i-share niyo rin po yung kaalaman sa inyong pamilya po. So, dadawan yung pamilya mo, aanyayahan niyo po yung pamilya niyo na yumakap sa Islam, magbibigay po kayo ng mga books. So, dapat hindi po maputol ito. At naway, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi natin alam kung ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka sa kamay natin. Dahil mga kapatid, mga sisters, alam niyo po, ang magulang, kapag Muslim pa po yan, hanggat buhay sila, pwede po natin silang ipanalangin. Pwede po natin silang ipanalangin, i-dua, naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, naway mag-Muslim sila. Dahil kapag sila po ay namatay na, hindi na po sila pwedeng isama sa panalangin natin, hindi na natin sila pwedeng i-dua. Paano pa? Wala nang pakinabang yung ano natin, yung iyak-iyak natin, yung panalangin natin sa kanila na makarating, hindi na po pwede yun. At ipinagbawal na po yung sa atin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na, fasta'adantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li. Nagpaalam ako sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ihingi ko ng kapatawaran ang aking ina pero hindi siya nagpahintulot sa akin. Pero fasta'adantu an azura qabra fa adina li. At nagpaalam ako na bisitahin na lang kanyang libingan dito na niya ako pinahintulutan. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pinahintulutan na ihingi ng kapatawaran ang kanya magulang na namatay na hindi po Muslim. Pero pag buhay pa pong magulang mo, pwede nyo pa po silang i-dua. Pwede pa po ninyo silang ipanalangin po. Hanggat buhay pa sila. Pero pag patay na, hindi na natin sila pwedeng ipanalangin. So, bago pa man dumating ang kamatayan ng inyong mga magulang na hindi po Muslim, so, magsumikapan po ninyo na mamigay po sa kanila ng books. Iparating sa kanila ang Islam. So, dagdagan mo na rin ang pag-aaral mo. Okay, so hindi natin alam sa pamagitan ng pagbibigay ng books, pagpapaliwanag sa kanila ng Islam, pagkikitungo sa kanila ng mabuti, pagpapakita sa kanila ng kagandahan ng Islam, ay bubuksan ng Allah ang kanilang puso at tatanggapin nila ang Islam. So yan po ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa tawfiq at hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang mahalaga, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau aya. Magparating kahit konti lang natutunan mo. Dahil kung ang magulang mo ay nagabayan, ang anak mo ay nagabayan, ang asawa mo ay nagabayan, ang pamilya mo ay nagabayan, lahat yan ay may susulat yan at may ilalagay yan sa mabuting timbangan mo sa kabilang buhay. Kaya huwag natin sayangin mga kapatid. Huwag natin gawin na pagkatapos mo mag-Muslim, hindi ka na mag-aaral, magtatambay ka na. Kumbaga sapat na sa'yo yan na hindi ka na mag-aaral, pabayaan mo na yung magulang mo, iiwanan mo na sila. Hindi po. Ang Islam, iligtas mo muna yung sarili mo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayo mga mananampalataya, iligtas muna ninyo ang inyong sarili pagkatapos ay ang inyong pamilya mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya pag sumikapan ninyo mga sisters na may parating ang Islam sa inyong mga kamag-anak, magbigay kayo ng mga babasahin. Mag-aral kayo para alam niyo po yung sasagutin niyo sa inyong mga pamilya kung sakali na kayo po ay kanilang tatanungin sa ating relihiyong Islam at magpapaliwanag sila sa kanilang relihiyong Islam, alam niyo po yung isasagot sa kanila at dito ay mapapadali po sa inyo naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala natanggapin nila ang Islam. At huwag niyong kalimutan na isama palagi sa dua ang inyong mga magulang habang buhay pa, naway gabayan sila ng Allah na matanggap nila ang Islam. So huwag niyong kalimutan, after niyo mag-Muslim, ay ipaliwanag ang Islam sa pamilya at magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.